Well. Narito na naman po tayo. Itong yung kauntahan. Kuya Clerby po. Ngayon ang ating pag-uusapan, may kinalaman sa ating pang-araw-araw na gawain. At kadalasan, madalas itong masambit ng isang taong nagagalit. Ano nga ba ito? Ito ang sumpa o salitang sumpa. Anong ibig sabihin ng sumpa? Ito ang mga kataga o mga pangungusap na tungkol sa isang paghangad o pag-asam ng isang bagay na mangyari sa kanyang kapwa o sa mga bagay-bagay o sa kanyang paligid. Yan ang sumpa. Na ang iba'y takot sa sumpa. Kasi nga, lalo na't kung masama ang iyong isinumpa o masamang mangyayari ang iyong isinumpa, nangangamba sila. Bakit? Baka nga raw mangyari at matupad ang sumpa. Alam nyo ba, dingit sa inyong kaalaman, ang sumpa ay may dalawang klase. Isang mabuting sumpa at isang masamang sumpa. Alam nyo ba na kadalasan hindi natin alam marami tayong mga bagay na sinasabi na tumutugon sa isang sumpa. At kahit hindi tayo galit, minsan nga tuwan-tuwa pa nga tayo. O kaya yung malungkot, nagagawa nating sabihin ito. Yan. Yang masama at mabuting sumpa. Pero, maraming tatanong sa akin Kasi madalas ko itong i-lesson sa mga aking mga estudyante tungkol sa bagay nito. Ang tanong nila totoo po ba ito? Ang sabi ko, ito'y maaaring mangyari. Pero, hindi rin pwedeng maganap kung iyong ninanais o inaasam. Ang sumpa, nahati sa tatlong dahilan upang ito ay maganap o mapangyari. Subalit, ang probability o porsyento na maaari itong mangyari napakaliit lamang. Ito'y masusukat sa 20% hanggang 30%. Doon hindi na patataas to. Hanggang doon lang. Kaya, ano ibig sabihin nito? Malamang hindi mangyari yung sinumpa mo ang salita doon sa isang tao, isang bagay o isang hayop
Kasi nga, napakaliit ng porsyento. 20 to 30%. Pero, pwede itong mangyari. Kasi meron pang porsyento. At ano-ano naman ang mga dahilan para ito ay mapangyari. Sa totoo lang, merong 3 dahilan para ito mapangyari. Ano-ano ito? Una na, yung sinasabing karma. Ang ikalawa naman ay yung power of suggestion o power of the tongue. At ang ikatlo ay yung may kinalaman sa ating inner sense. Ito yung inner sense natin, yung nanu-sense saka ano-sense. Yan dalawa na yan. Ngayon, talakayin natin muna yung unang dahilan kung bakit ito maaring matupad o mapangyari. Madalas sinasabi natin may nagsusumpa na. Sinusumpa ko ang pamilya mo na magiging malagim ang mangyayari sa hinaharap. Naku, maraming sumusumpa niya. Lalo na't yung inapi ang kanilang pamilya, nung isang pamilya. Ngayon, sasabihin nila, mangyayari ito. Ang totoo nga, kung sa karma pagbabasihan, sa susunod na buhay pa niya ito maaaring mangyari kung mangyari man. Kasi nga, ang karma usually, sa susunod na buhay mo, o yung next life. Pero, maaari itong mangyari sa panahon ito. Wari, ngayon ka sumumpa, posibleng mangyari ito sa panahon ito. At kung papasok ito sa tinatawag na instant karma. So, malaking porsyento na hindi makikita ng isang sumumpa ang mangyayari doon sa kanyang isinumpa. Wari, yun nga, masama ang bibig niyang mangyari doon sa pamilya. Ang totoo niyan, meron mga sinisilang. Meron akong kakilala na isang pamilya na may depresya lahat. At ang sabi nila, isinumpa daw ito. Noong taong nakaaway nito. Dati pa. So, at ang mga naging anak, 2 ay pipit bengi. Ang isa ay bulag, ang isa ay lumpo. At yung isa, may sayad o retarded. Ganun ang bali ang anak niya 5 Ganun ang nangyari sa kanyang mga anak. At lahat ay may depresya. At ang sabi nga, usap-usapan na ito ay isinumpa daw. Pero ang tanong sino sumumpa? Sabi ng mga wala naman daw nakaaway. At walang naging kagalit na matindi para isumpa siya ng ganung mangyari sa kanyang pamilya. Yan, diyan na pumapasok ang karma. Ibig sabihin, noong pang kanyang nakaraang buhay pa siya isinumpa. At ngayon lang ito nangyari sa kanyang panibagong buhay. Ngayon pa, paano napangyari yun? Kasi ganito yan. Kapag isinumpa ang isang tao, at lalo't andun siya sa harapan, nakaharap siya
doon sa taong sumumpa sa kanya, posibleng ma-absorb ito ng kanyang subconscious at madala ito sa kanyang kamatayan. Sabi ko nga sa inyo, kapag namatay ka, ang unang aalis sa katawan ay yung espiritu mo, sapagkat yun ang buhay. Dahil yun ang buhay na galing sa Diyos. Agad-agad itong babalik. Pag nawalan ka na, namatay ka na, agad-agad itong babalik muli sa Diyos. At babalik lamang ito kapag mabubuhay ka na naman uli sa darating na panahon. Ano pa? Di ang iyong kaluluwa. Yan, aalis sa iyong katawan. Kasi wala na silbi katawan mo, patay na eh. Wala na, hindi na magagamit. Uuuri na yon at wala nang silbi. Kaya yung matitira ngayon ay yung soul mo. Yung soul mo, kaluluwa mo, andun ang yung conscious mind. Nahahati ang conscious mind sa subconscious mind. O yung mind mo, nahahati sa dalawa. Isang conscious mind at subconscious mind. Tandaan nyo, maaari lamang mag-function ang conscious mind kapag buhay ang isang tao. Dahil siya yung nagpa-function doon sa katawan. Pero kapag patay na, ang talaga namang nagpa-function na yung subconscious. Nakuha nyo. Kasi wala nang katawan. Pero mag-iisa lang yan. Nahahati lang sila ng gawain. Mind. Tandaan nyo. Ngayon, siyempre, na-absorb ng subconscious mo nung nabubuhay ka pa ang sumpang yan. Abay, maaring pagbasihan yan ng nature. At yan ang maging buhay mo sa iyong susunod na buhay. Kaya mag-iingat tayo gumawa ng masama at baka masumpa ka. Pero, nung sumumpa, hindi niya na makikita. Kasi, afterlife pa, next life pa, bago mo pangyari. Pero gayon pa man, meron tinatawag na instant karma eh. Na agad-agad na nangyayari. O, wari ikaw wala ka pang asawa. Nung makaaway mo itong, takagawa ka na mabigat na bagay dun sa taong yan. Aba, posible. Kasi nga baka masakop ng instant karma. At mapangyari yun. Yung sinasabi niya na magkakaroon ng malagim na kasasapitan ang iyong pamilya. At meron akong alam niyan. Alam mo ba, ang sumpa sa kanya nung taong nakaaway niya na walang mabubuhay na matagal na iyong anak. Nung pagkakasumpa. Bakit kasi? Pero totoo nun, ang kasalanan nun, pinatay niya yung babae, buntis. Ang ginawa niya, pinalaglag niya sa babaeng yon yung bata. Ang problema, ang abirya, namatay pareho yung bata at yung babae. So nagalit yung magulang sa kanya. At bakit niya ginawa yun? Bakit niya pinagawa? Asawa niya yun, asawa niya. Ayaw pa niya magkaanak eh. Kaya ginawa niya, pinalaglag niya. Ewan ko bakit ayaw niya ayaw pa niyang magkaroon ng anak. Ayun, namatay, nagalit, at isinumpa. Isinumpa siya.
Oo, nung mga magulang ng babae, makalipas ang 20 taon, ay siya ay nagkaroon ng asawa. At nagkaroon ng mga anak. 4 yung kanyang anak eh. Alam nyo ba na isa-isang nangamatay ito? Isa sa disgrasya, isa sa sakit, isa ay napagbintangan, at ang isa ay namatay rin sa sakit. Lahat namatay. Walang nabuhay. At ang sabi niya, lumapit kasi sa akin itong tao na ito eh. Sabi niya may sinumparo siyang, sinumparo siya ng kanyang dating magulang ng asawa niya. Kaya nagkaganon daw siya. Pero sabi ko sa kanya, baka naman nagkataon lang na karma mo rin yan. Baka hindi mo lang ngayon ginawa yan, kundi noong pa man. Kasi hindi ka nagbago eh. Ganyan ka eh, sabi ko eh. Sabi niya, paano magagawin niya para mabago ito? At sabi niya, baka magkaanak pa siya. Siguro humingi ka ng tawad doon sa ginawan mo niya. Baka ang subconscious mo makawala sa kanyang sumpa. Yan. Instant karma yon. Pero ang totoo talaga, kadalasan, puro 80 to 95% na sumumpa, hindi niya makikita pa yung mangyayari sa kanyang sinumpa. Dahil ito, mangyayari, next life. Pero, alam niyo ba, akala niya, sumumpa, ang sabi niya, sumumpa din siya. Nakuha ko, masama rin yan. Ang totoo, ang sumpa ay talagang masama. Kasi masamang isip yan sa mangyayari sa iyong kapwa. Bueno, naisumpa mo yun. At wari nagkaroon instant karma. Palagay mo hindi mo ito pagbabayaran. Masama ito. Siguradong pagbabayaran mo ito. At maaaring hindi man ngayon mo mapagbayaran ang ginawa mong pagsumpa sa isang tao. Totoo na. Sagad ang ganyang ginawa sa iyo. Talaga namang napaka hindi matanggap ng iyong puso, ng damdamin at isipan ang ginawa ng taong niyo. Pero tandaan nyo, si Jesus nga pinako inalipusta. At kung ano-anong ginawa, nagalit pa. Ano pa ba sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos ikaw, bakit pa naka ba ng Diyos? Wala sabi mo, kasi tao lang ako. Di lalo na. Ay wala kang karapatan na sumumpa. Ang sinasabi, lalo't ikaw'y Kristiyano, magpatawan, hindi lamang isa, kundi maraming beses. At pinakita ni Jesus. Di ba? Nako, kaya kayo, wag na wag kayong susumpa. Dahil ano ba kapalit nito kung sakasakali? Ito malupit, kasi nangyari na yun. Kasi ang karma, alam niyo ba kung ano yung karma? Kung ano ang ginawa mo, siya mong mapapala. Kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Nakuha niyo ba? Yan. Sabi nila, hindi nga raw sinabi ni Jesus. Di, sinabi ni Jesus yan. Yung karma. Wala nga lang salitang karma sa Jerusalem. Iba salita nila sa India. Pero sinabi ni Jesus, kung anong yung tinanin, siya mong aanihin.
Tandaan nyo yan. Nasa libro yan. Ano kayo? Di ba? Yun ang karma. At alam nyo ba, naitanim nyo yan at nangyari yan. Namunga. Sus. Siyempre, masama yung aanihin mo yun din. Parehas ng iyong isinumpa. Kaya magtataka, isinilang ka ngayon. Bakit ganun? Bakit ganun nangangamatay-matay yung mga anak ko, mga kung ano nangyari. Ba't nangyayari sa akin to? Ano ito? Hindi mo alam, ikaw. Akala mo may sumumpa sa'yo. Hindi, ikaw yun. Pinagbabayaran mo yung ginawa mong sumpa. Hindihan nyo? Ayan. Kaya kayong mag-isip. Huwag kayong basta-bastang pagbibigay ng mga masamang salita o masamang pag-asam. Pag-asam kasi yan eh. Desire. Matinding desire yan na mapangyayari. At yan ay huwag natin gagawin. Totoo talaga eh. Kahit ako naman siguro eh. Sa galit ko, baka nga ganun din ang magawa ko. Pero, dapat natin pag-isipan. Tandaan nyo yan. Kasi, babalik sa inyo yan. Kung hindi naman mangyari yun, di walang babalik. Kaso kung nangyari, paano yun? Di babalik yun. Karma nga eh. Sana naunawaan nyo. Mag-ingat kayo. Akala nyo nakalamang na kayo, hindi, nayari din kayo. So, kaya sabi nung kakilala ko, bakit ganun eh? Makagawa mo yung karma na yan. Kaya nangyari sa'yo yan. Di ba? Ngayon, dumako tayo dun sa ikalawang dahilan. Ano nga ba yung ikalawang dahilan? Ito ay may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. Hindi nila alam, mayroon pala silang kapangyarihan ganun. Ano ito? Yung power of suggestion. At talaga naman, maraming taong hindi nila alam ito. O yung power of the tongue. Na kapag sinabi mo, ay nangyayari. Kaya naku, hindi lang anghel ka o kaya hindi lang demonyo. Kasi ito nangyayari yung tapos susumpa ka. Nako, delikado, baka nga mangyari. At sabi ko nga sa inyo, yung pagkakarma. Yan. Kaya kayo mag-ingat. Kasi may mga kapangyarihan na dyan tungkol sa power of suggestion. O power, o di lang anghel, di lang demonyo. Aba, mag-ingat kayo sa inyong mga sasabihin. Dahil baka mangyari. Kayo di. Di ba? Siguro gusto nyo mangyari sa kanya yun. Paano kung sa'yo naman mangyari? Kasi nga ay babalik natin yung taong na karma. Naintindihan nyo? Yan. Yan yung mga taong may... maraming mga merong ganyan yun. Matindi yung power of suggestion. At yan ay napangyayari yung mga sinasabi nila. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon maaaring mangyari yung kasing kuporme yan. Ito na yung pumapasok yung ikatlong dahilan kung bakit maaaring mangyari o hindi mangyari ang isang sumpa. Pero tandaan nyo, ang isang sumpa mapakababa ang porsyentong mangyari. 20 to 30%. Ano naman yon? Ito ay may kinalaman sa ating inner sense. Ano nga ba yung inner sense ulit? Yan yung ating nanosense saka anosense. Ano mo ba? Bari isinumpa ka ng isang tao. Pero dahil mabuti ka, alam mo ba na ang iyong nanosense
Maharangin ang sumpang yun at hindi mapangyayari. Nako mo. Pero, kapag ikaw ay hindi maayos ang pagkatao, posibleng mapick up ito ng senses mo. Yung tinatawag na sense. Naku, yan. Posibleng mangyari sa iyo yan. Yung sumpang sinabi niya. Yan. Ngayon, yung tungkol sa na yan, hindi ko maipapaliwanag ngayon yung nano saka sense. Kasi naipaliwanag ko na dati yan eh. Hanapin nyo na lang kung anong episode ko pinaliwanag yung dalawa na yan. At doon yung malalaman kung ano pala yung nanosense saka anosense. Ako nyo. Kung bagawari ito, na bati ka, kapag malakas ang yung nanosense, hindi sasalab yung bati nun. O nausog ka rin ng gano'n. Yan. Hanapin nyo yung usog, bati, saka ano pa ba yan? Hanapin nyo yun sa aking mga episode, makikita nyo. Doon malalaman yung paliwanag tungkol sa nanosense saka anosense. Nakuha nyo na, wari nausog ka, hindi tatalab yung kung mataas o matindi ang iyong nanosense. Yan. Yan yung tatlong dahilan kung bakit mangyayari ang isang sumpa. Pero, sabi ko nga sa inyo, 20 to 30% lang pwedeng mangyari. So, 70%, hindi. So, malamang hindi. Kumbaga sa boxing, talo na. Siguro 20-80%. Ngayon pa man posible pa rin. At yan. Huwag kayo basta-basta susumpa. Pero, wait. Sabi ko nga sa inyo, mayroong masamang sumpa at may mabuting sumpa. At yan hindi natin napapansin. Akala natin ganun-ganun lang. Pero, alam niyo ba? Kadalasan siya, madalas tayo sumumpa. Yung mabuting sumpa. Ano yun? Pinapangako ko sa aking sarili na ako'y mag-aaral na mabuti upang maabot ko ang aking mga pangarap. May sumpa yun. Pero, mabuting sumpa. Yung alam nyo ba? Yung mabuting sumpa, madalas nangyayari kaysa doon sa masamang sumpa. Pero, isinusumpa ko, magsisikap akong maigi. Gagawin kong lahat upang makatapos ang aking anak sa pag-aaral at kumanda ang kanyang buhay sa hinarap. Napangyayari yun. Yun ang tinatawag na mabuting sumpa. Madalas nga natin ginagawa yan, lalo na naku, sigurado ako hindi ka mananalo. Masamang tao ka. Hindi mo alam tumatama yung sinabi mo. Hindi mananalo yung masama. Kaya hindi mo masasabi na ang sumpa ay masama. Conforme sa sasabihin mo. Conforme sa i-desire mo. Conforme sa inaasam mo na maaaring mangyari sa hinaharap. Yan ang sumpa. Tandaan nyo yan. Pero, huwag kayo susumpa na masama. Sabi ko nga, kapag nangyari yung sumpa nyo, mangyayari rin sa inyo yung nangyari sa kanya. Kasi, kung ano ang ginawa mo, siya mong aanihin. Tandaan mo yan. Sa ibang paraan nga lang at sa ibang panahon. Yan ang karma. Kaya tayo, ulitin ko, mag-isip-isip. Ang ating mga sasabihin, kailangan sumumpa man tayo, may dahilan, may mabuti at may maganda. Susumpa mo, wari,
yung mga tinatawag, mga alamat. Ayan, isinusumpa ko na yung tao na yan ay magiging puno ng mangga. Di mo maraming ganun mga alamat. Pero pwede yun. Pero yung kamo yung susumpa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Naku. Kaiwasan natin. Kaya may papayo ko sa inyo. Think good. Think twice. O kaya huwag ka na mag-isip. Patawarin mo na lang agad ang sino mo nagkasala sa'yo. Mahirap magpatawad. Pero kung ang puso mo, ang iyong kaluluwa ay sadyang mabuti, madali mong magagawa ito. At ito'y marami nang nakagawa. Ang patawarin ng iyong kapwa. Paano? Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa ating naging paksa ngayon. Paano? Hanggang sa susunod. Maraming salamat.